Hello everyone, it's me again, Bernta Mitch PTTV, and for today's vlog, it's another day for you to learn how to install a kick gear, kick shop, and CVT plate to a Yamaha Miosol. So ngayon, bubuksan natin tong mga parcel dito na kung saan in-order natin to sa Lazada. Yan, marami na naman tayong, ang tawag dito, pakurong. Ayuda, marami na naman tayong ayuda. But before I continue my vlog, just would like to thank you, to say thanks sa lahat ng mga subscriber natin na sumusuporta sa atin at patuloy na nagtitiwala. At kung bago ka sa channel ko at kung sa tingin mo makakatulong tong video na to sa'yo, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba. At mag-comment ka sa section box para nang sa ganun maintindihan mo yung ibang process. At mag-comment ka rin ng mga ideas mo kung ano yung pwede nating i-vlog. At saka shoutout ko muna pala sila Dennis Lamsen, Knives Law, Ryan Tamundong, Allen Charles, Darwin Poscablo na kung saan nagre-ready na rin sila para mag-ride tayo sa Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya this coming Sunday. Sana matuloy na. Sana hindi drawing kasi sa mga tropa maraming architect marunong mag-drawing. Sana matupad. Okay? So ayan, nagre-ready na rin tayo. Dumating na yung ayuda natin. So inbox na natin. Ayan, ito pala yung ano muna. Pakita mo. Pakita mo na. Ayan, ito yung papalitan na lalagyan natin ng kick gear, kick shop sa loob. Ito yung kick shop niya na dati. Nasira na kasi. Naupod na kasi ito eh. Ito, yung lagayin ng kick gear. Naupod na yan, kaya wala na yung silbi yan. Tapos itong kick gear naman natin, kick arm, nalustrid na rin dito. Nalustrid na. Oh, yan oh. Lustrid na rin dito sa pinagkakabitan nito. So, magagamit lang natin dito itong spring. Itong kick spring. Tapos ito. Magagamit natin to. Lalagyan natin diyan. Okay? So, ito yung lalagyan natin ng kick gear na kung saan naka Yamaha Nobo crank. Pang Nobo na tong pinalit ko. So, ayan. Hindi po kasi kasama tong laman loob niya. So, lalagyan natin. Okay? So, ayan. Bubuksan muna natin. Ito yung mga in-order natin, mga ka-DIY. Medyo wala pala tayong pambukas. Yung ko lang. So, malamang ito yung kick gear. Or kickstarter. Kickstarter pala ito, mga ka-DIY. Hindi pala kick gear. Ito yung kick gear. Medyo nagkamali lang po. Ayan. Pogi oh. Ayan oh, kulay black, metal. Mas pinili ko yung metal para mas matibay. Kasi medyo may kasama ako dito matigas ang ulo, pwedeng pamukpok to. Puro bukol na nga ulo. Joke. So itong kickstarter na to ay para po ito sa Mio Sporty, Miosol, Fino, Nobo. Price po niya ay nasa 104 with shipping fee 198. So ayan, mura na to kasi sa mga sari-sari store, sa mga motor parts shop, motorcycle shop, baka nasa ano to 300 plus, di ba? So ayan, medyo nakamura tayo, nag-promo po kasi sa Lazada. So ayan, sundin po natin itong mga iba. Yan, genuine parts. Genuine parts to. Galing ng Indonesia. Sa Indonesia po ito in order. Yan o. Yan yung part number niya, 5LW. Yan. Pang Nobo talaga to. Kasi may kanya-kanyang ano, plate. Iba din yung cover nung isa. So ito pang ano talaga to. Yan, sa Indonesia pa yan o. Made in Indonesia. Talaga eh. Nabasa? O yan, Indonesia to. Legit to, legit. Yan. Ito yung plate na kung saan i-cover niya yung ano, kick shop tsaka kick gear.
So yung price naman itong plate, CVT plate na to, pang Novo, 167. Tapos with shipping fee, nasa 227. Last but not the least, mga ka-DIY, huwag kayo maglilipat ng channel, madali lang to. Yun, Kick Shop from G2 Racing. Yan. Genuine parts nakalagay, oh, Kick Shop Model Mio. So, ayan. May kanya-kanyang model po kasi ang mga Kick Shop. So, ito po yung mga ilalagay natin. Buksan natin. Lumipad pa. Ngayon, itong Kick Shop naman, nasa ano po siya, 133. Tapos 191 kasama na po ang shipping fee. So medyo mura na to sa lahat po ito sa Lazada, pero kanya-kanyang link po ito, kanya-kanyang store. So yung link niya ilalagay ko na doon sa description doon sa vlog natin. Okay? Para malaman niyo kung saan ko binili at para doon na rin kayo bumili. Pero disclaim ko lang po, hindi po ako sponsor ng mga products na to. Sarili ko pong pera to dahil wala pa po tayong kita kay YouTube. Lapit-lapit na po, kaya mag-subscribe na po kayo. Thank you sa lahat ng mga 900 subscriber. 1,000 na lang para ano na po, magkaroon ako ng kontrata kay Google AdSense, no? Ayan, buksan natin. So ayan mga ka-DIY, oh, napakatibay, purong bakal din ho yan. Tapos iyan, ilalagay ho natin dito. Ganyan. Tapos ito na sa loob, ito yung magko-cover. Papakita natin sa inyo mamaya. Ito, dadalhin na natin doon. Ito pala helmet natin, JD helmet. So, bago natin to ilalagay, tanggalin ko muna to. Ibubuin natin to eh. Kasama tong spring na to. Kick spring. Tapos, itong kick gear. Yan. Medyo madumi to kasi may grasa pa. Ito yung galing sa... Pagpipilian na lang natin tong dalawa. Kung ano yung medyo maganda. Titingnan natin to kasi ito yung magpapaikot. Ayan. So ito hindi na natin to magagamit. Nagayan natin yan. Ito yung magagamit natin na pagpipilian natin. So ito, may dala tayong basahan dito. Ito pala yung ipiprepare nyo mga ka-DIY. Siyempre lalagyan din natin ng grasa mamaya. Tapos yung mga tools. Ito allen. Pakita mo. Ang kailangan natin dito allen bolt. Yan. So yan, tatanggalin natin. Pero siguro baka luwagan din natin to. Hindi, okay na. Diba? Maluwag na yan kasi hindi ito yung katulad ng stock na hanggang dito. Tama. So ayan. Siyempre, sandali lang naman yan. Tama ko pala si Ana Luz. Magtatanggal ng tornilyo. Of course. Ayan. Hi ka. Hi, musta kayo? Subscribe na. Nakalini ka ngayon ah. Okay. Tapos na election. Sinong binuto mo? Si Bongbong. Baka balimbing ka. Yan, so sa kasalukuyan kasalukuyan pong tinatanggal po yung Novo crank natin para maano na po natin. So ito pong Mio ko ay in-upgrade na rin po natin yung upuan. Naka-flat seat po tayo at naka-seat cover ng Pride. Tumatahol na naman yung aso natin. So yan mga ka-DIY. Pang ride po ang setup po nito. Pogi po ito mga ka-DIY. So ilang tournicles ba yan? 4, 6, 12 po ang tatanggalin dyan. So standby po muna kayo at huwag po kayo maglilipat ng channel kasi medyo matagal-tagal pa yan. Okay? So ayan mga ka-DIY, disclaim ko lang po, hindi po ito yung lalagyan natin ng bagong kick arm saka kick shaft. Ito na lang na Novo crank din po ito. Gamit ko rin po ito. Kasi nakalimutan ko palang mag-order nung para dito yung guide niya. Ito. May guide din po kasi ito. Ayan, dalawa yan. One saka ito. Nakalimutan ko mag-order nito. Kailang gusto ko sanang tanggalin to, kaya lang ang hirap ng tanggalin po natin. Pataas yan eh, may guide yan eh, parang ganito. Masyadong malalim. Ayan. So, hindi tayo nakabili.
Abangan nyo na lang po ito kung ano, bibilang ko na rin ito ng ano laman loob niya. Abangan nyo na lang to mga ka-DIY na lalagyan din natin to. So for the meantime, pasensya na muna kayo. Ito na lang muna lalagyan natin. No bukrang din po ito. Ayan. So ito na yung lalagyan natin mga ka-DIY. Yan, syempre ano, meron din siyang ano, yan, oil seal. May oil seal din po siya. At may ano din to, spacer, washer, ayan. Siyempre, ilagay muna natin to. Ayan, kung paano, dapat nakaangat to eh. Kuha ka nung ano. So, ayan mga ka-DIY, patong natin dito. Kasi para mailagay natin yung kick. Itong kick shop. So, yung kick arm. Yan po yung tsura niyan. So, yan mga gagamitin natin. Recap ko lang. Kick spring. Kita mo? Kick spring. Kick starter. Kick gear. Kick shop. Plate. Nobo plate. O-ring. Circlip. Tapos tatlong spacer. Yan ang magkakasama sa labas. Ito, yan bubuin natin. Tapos itong gamit ng ano, circlip removal plier. Ayan, lagay muna natin tong spring. Pero ito, hihilain ito. Pupunta yan dito, iikot papunta dito sa drive. So maglalagay na tayo ng lubid kasi hihilain po natin to. Ayan. Iabang na po natin to mga ka-DIY. Kasi madugo-dugo ito pag hinila natin. Ito yung kontra niya mamaya. Ayan niya, isa lang. Kulit eh, no? Tapos nandyan yan sa ilalim, ganyan. Lagyan muna natin ng grasa to. Medyo makulimlim na. Nagbabadyan ng umulan. Tapusin mo muna kami. Tapos siyempre lagyan natin ng grasa dito. Tagal na kasing ano to eh. Hindi nagagamit, hindi nalalagyan ng kickstarter. Ito kasi to, kailangan ko ng may kickstarter para sa kalaman ko ninyo. Ano ho kasi, naka 63mm bore po kasi ito, kargado. Kaya medyo nahihirapan yung starter o yung baterya. Kasi hindi pa ako nagpalit ng pang 300cc na starter. So, mas maganda yung may baon ka, ready ka. Mas maganda yung may manual na starter ito. Tatabik natin. Ayan, lalagay na po natin dito. Ayan. Maganda sana may martilyo. May gear. Tapos kapit na rin natin itong kick shop. Yan po ang isura ng kick shop. Ito mismo, papangga dapat dito. Kasi ito iikot natin dito papuntang guide. Yan yung isura niyan. So, sandali naman. Natapadami tayo ng ano. Lagyan natin dito para madulas. Yan, ganyan po yung pagkakabit. Lagyan na rin natin to ng grasa. Mas maganda madulas. Para swabe yung sipa niya mamaya. Diba? Oo. Nantok niya yung kasama ko. Baka mag-stack up kasi pag walang grasa. Oo, syempre. Mahirap din kasi po yung metal to metal. Dapat may lubrication talaga. Kailangan niya pampadulas. Bagong-bago oh. Yung dati kasi nasira agad tong dalawa, pakita mo. Nakadalawa agad tayong sira. Kasi, mali ata yung ano. Ha? Okay pa naman yung gear dito, kaya lang dito yung problema yung thread. Kasi naupod. O hindi kasi nahigpitan yung kickstarter. Kaya ganyan nung nangyari. Dumulas. Kaya yun. Nabungi. O nabungi. Lagay po natin.
Sumagad na ba? Pa, medyo masikip. Sikip pa. Dahan-dahan lang po. Importante ito dito. Dapat yan siksik kasi yan. Dahan-dahan po ang pagpupok dito mga kadebe kasi pundido po ito, hindi po ito bakal. Hindi po ito nabi-welding. Importante dito papangga to dito. Hindi kakalas. Check natin kung lumapat na. Lapat na lapat. Ayun, lumapat na ho mga kadebe. Sumagad na ho siya doon. So okay na ho yan. Next na po natin ito. Kakabit na natin to. Ayan. So ayan mga kadeway, lagyan din natin ng langis dito. Kunti-kunti. Ilalagay din natin yung ano niya, spacer. Tagal kasi hindi nagamit ko eh. Ganito na. Pupukin natin to dahan-dahan. Ito yung paglalagyan nitong ano, kick shop ito dito. Hindi rin natin pwedeng ilubog yan lahat eh. Tamang-tama lang. Ayun. Ayun, tama na to. Kunti pa na. Try natin. Yun, sakto na yata. Sakto na, di ba? So ayan mga ka-DIY, dito na lang po natin ilalagay itong mga nabili natin na kick shop, kick starter, yan yung kick arm, tapos yung plate. Ayan. Ito yung mga bago. Plate, kick shop, tapos yung kick starter natin. Tapos syempre, ito yung mga kasama niya. Kick gear, kick spring, circlip, oil seal, tapos mga tourniquets at washer. So ayan, start na po natin nabuhin. Dito sana natin ilalagay doon no. Yan. Yan sana natin ilalagay sa gold plate na yan. Kaya lang, napag-isip-isip ko na medyo wala tayong pera, isasanla ko muna. Joke. Wala ho kasi siyang ganito. Nakalimutan kong bumili ng ganito, yung guide or dowel. Yan, nakalimutan ko. Ito, tinatanggal ko, mahirap nang tanggalin. Kaya dito na lang natin ilalagay sa carbon. Nobo crank din po ito mga ka-DIY. So yan, parang so, nilagay na rin din po natin tong guide para sa kick shop. Ito, nilagay na rin natin. So yan, nilagay natin tong kick spring. Pero iabang na natin to. Kasi kailangan to panghila mamaya. Yan. Gayahin nyo lang to para makatipid kayo. Kayo na lang po mag-DIY sa bahay. Tapos lagay natin to. Kick shop. Dapat itong itong guide na to, itong parang daliri na to, no, dito yan papangga. Ganyan siya. So ilagay na rin natin tong kick gear. So ang paglalagay nito, nakaganyan po siya. Yan, hindi po ganito. Ganyan, kasi ito pong may mga gatla-gatla dito. Ito po yung magpapaandar dito, magpapaikot dito sa pulley natin. Yan. Pag kinikik mo, ito yung purpose niya. Ganyan siya. Ganyan, no? Kikik mo yung ganyan, iikutin niya to. So, yan. Ang paglalagay ho, ganito. Baka mabaligtad nyo, Hindi kayo kakain ng buong araw sa pag-iisip. Kasi hindi nyo talaga mapapaikot yan.
Ito actually mga kadibay, luma na to. Pagka mayroon kayong ganito na itabi nyo, lagyan nyo lang ng oil, ganyan, grasa. Tapos iikot na rin yan. Tapos lagyan ko muna ng grasa para mas madulas. Kailangan natin ng lubrication dito. Yan. So okay na yan. Kabit na natin. Tapos ito, lagay din po natin dito sa may bahay, parang guide niya dito. Yan ang para mapapangga siya dito. Pagka umiikot ho kasi ito, ganyan, papangga yan dito. So yan ho, pag nailagay na ho natin to, ikutin muna natin. Ayan, dapat babanggarin ho siya dyan, ganyan. Tapos ilagay na ho natin tong washer. Actually, tatlo yung washer nito. Pero yung isa lang ilalagay natin. Kasi para mailagay natin tong circlip. Lagay mo na yung circlip, an. Medyo lalay natin. Yan ang gamit natin. Circlip pliers. Yun. Dapat yung ganito ho, yung circlip po dapat mailagay nyo sa may kanto. Ito yung kanto, yung gatla dito. Yan po kasi naglalak yung circlip para hindi po siya pumalas. So i-make sure ko na paikutin mo. Tapos ilubog mo siyang ganyan. Puppukin natin ng konti mga ka-DIY. Kung lumubog pa to, hindi pa nakatapat yung circlip. So yan, matibay na ho siya. Ibig sabihin, nakatapat na po yung circlip niyan. Nakalubog na ho siya. So pagkatapos po niyan, lagay na po natin tong oil seal. Yan. Hindi ho talaga to nilalabasan ng oil kasi wala namang oil seal dito. Seal po ang to, seal. Parang sa ganun hindi mapasukan ng tubig. At hindi rin maalog-alog. So yan, okay na ho siya. Next po na gagawin natin ay papaikutin natin to. Yan, ikot muna natin patras. Lalagay kasi natin tong guide dito rin. Makikita nyo, kailangan nyo ho ng dalawang kasama mga ka-DIY, ay isang kasama. Yun o, basahan para hindi ka sakit kasi yan. Lalabas mo natin siyang ganyan. Dali. Tapos natin. Hirap talaga mag-DIY. Ano mo natin to para lumapat. Yun. Yun. Lapit-lapit na mga ka-DIY. Yun. Hindi ko lang siya mailubog. Yun. So ito, puputulin na lang natin to. Baka ano pa yan. Pagkalas pa natin to, makakalas pa uli. Ang hirap pa namang gawin. Sakripisyo na lang natin yung lubid. Tapos ito, pahugot na lang natin dito. Diba? So, ganun lang po kasimple mga ka-DIY. Ayan, okay na siya. So ang gagawin natin dito, try natin ulit paikutin mga ito. Para lumaban. So, hindi mo na mapapaikot yan kasi yung starter na magpapaikot yan. So okay na yan. So ang next thing to do is to cover. Yung cover na ilalagay natin mga ka-DIY. Ayan. Apat po kasi ito. Yan. Lasing tong naglalagay. So yan, gamit po kayo ng 8 na bolt. Wala, naubusan ko kami ng washer. Na washer tayo dyan, wala. Lock washer, meron? Ayun, lock washer, lagay mo para hindi kumalas. So ganyan ho ang loob nun mga ka-DIY. Pagka wala ko ito, yan po ang loob nyan. Individual po yan, bibili nyo. Itong plate na to nabili ko sa Indonesia. Order ko sa Lazada. Nasa 200 plus din ito kasama na shipping.
Tapos yung kick shop ito, nabili ko rin yan sa Lazada, nasa almost 300. Tapos itong kick arm o kick starter, nabili ko rin yan almost 200. Pero pag bibili nyo to sa mga motorcycle shop, mga 300 plus, tapos 300 plus din yan. Eh, nakamura tayo sa Lazada. Tapos ito na yung old stock ko, nakasama ng mga to. So yan po mga ka-DIY, pagka maglalagay po tayo ng mga bolt, dapat po may washer. Mas maganda nga ho pag may lock washer para kahit na anong lakas ng vibration, hindi po siya luluwag o matatanggal. Pagka hindi niya thread, huwag nyo pong ipipilit. Ayan. Yan, so kabit na po natin. Kuha ka ng T-socket. Dito yung dalawang butas po dito. 8 po ang size ng niya, bolt po niya. So yan mga ka-DIY, ito po yung ilalagay natin. Nagkamali ho tayo kanina, 8 yung sinabi ko. G's pala yung sukat nun. Yan. May T-socket na po dyan. Ano po. Yan. So, yan, okay na ho yan. Kakabit na lang ho natin to. Tapos ito, kick starter. Dito naman yan. Ayan. Pero mamaya na lang ho natin kabit to. Pag naisalpak na po natin to. Pero mas maganda, i-check ko na lang yan, Han. I-check ko na lang muna to, mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, tapos na po natin na-assemble yung kick gear natin, kick shop, tsaka yung laman loob nito, yung buo. Saka bago natin ilagay, may tuturo po ako sa inyo. Siyempre, yaman lang din na nabuksan mo yan. I-check ko na tong clutch lining niya dito kasi matagal-tagal na ho itong hindi napalitan, which is 2012 pa tong model na to. Ilang years na rin po ang lumipas. So dapat nabuksan nyo na rin yan. Check nyo na lang din po itong dito sa clutch lining. Hindi ko na ito i-check tong pulley niya, drive piece. Kasi mga bola-bola dito na lang. So yan, may special tools tayo. Nabili ko rin ito sa mga tropa. Maka mong ganyan. Yun. Ganyan po yung special tools. Yan, bago mo di ba? Yan. Yun. Tanggalin na rin natin yan. Yan, huwag mong iwawala itong o-ring. Magkasama ko yan. Natin mo. Yan po yung clutch lining. Yan po yung nagpapaikot din sa transmission dito. So yan, kung may liha tayo, kuha tayo ng liha, lilihain natin to. Tignan nyo, may hindi siya dumadapo. Kasi mapapansin nyo pagka dumadapo, kumakaskas yan. Dapat yan walang ganyan. So lilihain natin yan para walang drag. Ito yung sekreto. Para sa mga may problema po sa dragging, yung parang kumakambyo yung CVT ninyo ng mga motor. Ang sekreto po, buksan nyo po ito para makita nyo yung clutch lining. Ayan, puupod na rin. Tapos dito. Yan, lilihain natin to. Yan. Pakita mo yung clutch lining. Yan o. Parang brake shoe din ho yan. Upod na ho. So, palitin na. Palitin na ho siya mga ka-DIY. Kailangan ko na rin magpalit nito. So pag-iipunan ko na rin to. Ayan, mababaklas din ho lahat yan. Kahit ito. Sige, lilihain mo na lang to. Yan, sa loob. Huwag sa labasan ito. Tatanggalin din natin to.
So ayan mga ka-DIY, binaklas ko ho uli itong Novo crank na kung saan nagpalit tayo ng bagong kick spring, kick arm, kick shaft, tapos itong kick pinion, yung pinion gear, ito. Wala pa rin, talaga pa rin nag-i-stack up pa rin siya. Kanina napansin ko na yung circlip masyado na maluwag, kaya ang nangyayari, kumakabuse ito. Kaya yung spring pumunta dito sa may lalim, pakita mo. Yan, yan o. Itong spring, tinutulak niya to, kaya ito din ang isang cause kung bakit nag-i-stack up. Akala namin nung una, yung kick spring ang may problema. Ito yung dating kick spring niya. Ayun, nagpalit na ho ako ng bago. Wala pa rin. Akala namin uli, ito. Itong pinion gear. Pero wala pa rin. Nag-i-stack up pa rin. Ayun, napansin namin, awa ng Panginoon. Ayan, naimulat namin. Ayan o. Kumakabuse ho itong kick spring dito sa may taas, patulak dito. So itong kick shaft, saka yung kick spring, yan o, nag-aabot siya, nagpapang-abot siya dyan. So, nag-i-stack up siya. Pasensya na ho kayo kasi nasa gilid po tayo ng kalsada at medyo maulan ho ngayong hapon. Kaya maingay ho yung paligid natin. Ayan, yan po ang nagkukos ng stack up. Yan o. Kasi itong spring, pinipirsan niya paangat itong kick shaft. Although, okay na yung lapat ng kick shaft. So, ang gagawin ho natin, ito kasi, dito sana natin ilalagay talaga. Itong Novo crank din na ito. Kaya lang gawa ho kasi nang wala akong nabili nung mounting shaft. Yung pin. Yung para dito, tatanggalin ko itong pinion. Ayan. Wala ho kasi akong nabiling ganyan. Nasabi ko doon sa unang video ko na nahirapan akong matanggal, pero ang ginawa ko, binabaran ko na ho ito ng W40 sa kanang langis. Ayan. So ito na lang po ang ipapalit natin dito. Ito ho kasi nagkukos po talaga ng stack up. Ayan. Yan, hawakan mo to. Ini. Yan ho. Tingnan mo to. Mapapansin nyo ho ito. Lapat na lapat ho dito yung surface niya. Naka-flat po talaga itong 1, 2, 3. Ito kung mapapansin nyo, ayan no. Wala na po siyang hindi na po siya ganito katangos, kataas. So nag-i-slide na ho dito yung spring na isa sa may unahan. Yan po ang nagkukos ng stack up kasi nag-i-slide po siya, kumakabuse. So ang gagawin natin, yaman lang din na nababaran ko na tong pin or yung mounting shaft. Tatanggalin ko na lang yung ito. Sa-transfer ho natin doon. Ayun, tanggal na ho. So susubukan po natin i-try dito. Try natin dito. Yan. Ayusin mo muna. Saka dito, tingnan mo yung motor. Yan ang mga ka-DIY. Kung mapapansin nyo, tinesting ko rin ho dito sa may stock. Na, ito po yung mismong stock niya na crankshell. Tingnan mo. Itikik po ho siya. Dapat mag-ano po siya, magbabounce. Oh. Dapat ho ganyan. Andarin natin para mas maano natin. Matry. So, dapat po yan. Ganyan, di ba? So, yun naman, hindi mo siya ganyan. Nag-i-stack up. So, masisira po yung laman loob niyan. Masisira po yung pulley. Yung drive pick. Yan ang gagawin mo natin dito. So, ayan ho, makikita nyo dito yan. Lalagyan ho siguro natin ng langis. Lugrasa na lang ni. Yan. Ayan. So, ayan. Babaklasin uli natin to. Lahat ng laman po nito, ilalagay po natin dito. Una muna, tatanggalin natin tong kick arm or yung kick starter. Papunta doon. Ayan. Saglit na naman to dahil medyo na kabisado na ho namin yung pagtanggal-tanggal. Yan po ay seal, yung tinatanggal ni Analos. Yan, seal ho yan. Hindi na ho natin yan kayang pupukin sa kasi matibay po yung pinagawa natin. Tanggalin natin yan. Tapos tanggalin natin tong, yan, circlip. Yan ho yung isang nag-cause ng problema. Imbis na hindi na po ako bumili ng kick spring at saka yung pinion, ito lang pala ang may sala. Pero palitin na rin ho kasi. Diba? Tingnan mo. Tingnan mo. O diba? Malaking diferensya na rin. Palitin na rin. No? Pati dito sa isa. Mahal din ho yan, 300 isa. Tapos yung pa,
spring. Yun. Tulak mo lang ng ganun. Ayan ho ang ka-DIY. Ito ang problema na sinasabi natin. Kung mapapansin nyo ho, ito, flat na flat ho ito. Itong tatlo na to. Hanggang dito. Lahat ho yan. Tingnan mo dito, may galos na ho siya. Kung baka may naupod na, ibig kong sabihin. Kaya ho siya kumakabuse yung spring dito. So ang gagawin natin siguro dito, yan, pag sa machine shop, pag may panahon, may pera, pag-build upan natin yan. So sa ngayon, dyan muna yan, sa gilid. Subuhin na natin to. Pasensya na kayo mga ka-DIY, medyo paulit-ulit tayo sa gawa natin dahil ganun ho talaga. I-label natin. Dapat to dito lalabas. Ito yung mga ingatan nyo na pamamaraan kasi kamay nyo ang pumipersa. Baka masugat ho kayo, gamit ho kayo ng basahan. Kasi bago pa to, malakas pa yung tension nito. Aray ko po. So yan, okay na. Lumapat na ho. Yan huli yung gagawin natin. Yan. Umangat na ho siya, oh. Mga ka-DIY, dapat ho kasi ganyan yan eh. Pero try pa rin natin kung kaya. Ayan, tapos ito, kapit natin. Dito po natin nakalagay yung circlip dapat. Layo-layo pa. Hanggang dito natin siya ilalagay, oh. Yan. Kaya pala nahirapan to dahil may pintura. Pinturado pa ho kasi ito mga ka-DIY. Yan, gano'n mo. Paikot mo. Gano'n. Yan ang nagpapasikip mga ka-DIY. Ilagay mo muna natin to. Yun. Alam mo? Dapat yan dyan, dapat. O, diba? Ayan. Ayan. Kunting shop. Shop natin. Ayan. So, ito muna ilalagay natin. Hindi. Bago natin to, siyempre. Tingnan mo ang ganda oh. Ganyan oh. Di ba nakalapat no? Kasi ito hanggang ganyan yan. Sagad natin yan. Saan yung circlip? Yung circlip, ang diskarte niyan pagka maluwag na ho. Ganyan lang ho yan. Ipitin nyo ho yan. Kasi ito ang nagkukos. Bakit kumakalas yan? Hayaan nyo po siyang ganyan. Tapos isisentro mo uli yan. Pupukin mo. O yan. Tapos ilagay mo yung Ito. Isa. O. Yan. Masikip yan. Lagay muna natin yung tatlong washer. Tatlo yan mga ka-DIY. Okay. Hindi na yata lumabas yung Wala na? O nandiyan pa? Ha? Wala na. So dalawa lang lalagay natin. Kaya natin sa dalawa. Ayun. Sakto, dalawa. Yung isa kasi, tatlo, diba? Yan, lalagay na ho yung circlip. Tapos ilalapat ko yan. Yun. Ikutin mo. Ikot yan dapat. Ikutin mo natin mga kapatid. Try mo natin na pupukin. Wala. Yan o, lapat na lapat o. Dapat ho ganyan, lapat na lapat. Para ho hindi pumasok to. Pero i-fix ko muna mabuti. Ihigpitan natin ulit ito. Yan po ang panghigpit niyan. Tapos parang isasarado mo rin.
Yun, tapos ilalagay na ho natin yung seal niya. May seal ho kasi ito mga kadiway. Yun oh, lumapat na oh. Saan yung seal? Yun. Diba? So yan, ilalagay na rin ho natin to. Ito ho kasi ilalagay ho natin dito mga kadiway. Dalawa ho ang ano dyan gagawa. Yan. Gumunog ba? Yan. So sihilain mo ng lubid yan. Ganyan ho. Ang diskarte. Tapos pagka lumabas na yan, tutulungan mo ho siya ng flat screw. Iangat ho natin yan. Ingat po kayo dito mga kadiway ha. Ayan. Hanggang sa mapunta rito. Ayan. Ibaba mo. Yun. So ito na lang kung tatanggalin natin mga kadiway. Persahan mo uli. Ayan. Ihilain ko lang ho ito. Ayan. Ganun ho siya kabilis. Tapos syempre, check nyo rin tong spring kung nakalapat na maayos. Dapat ho kasi nakababaho yan na sagad. Ganyan ho, lapat na lapat ho siya. Ganyan. Nakababaho siyang ganyan dapat. Para hindi ho siya pupunta dito na kung saan iaangat niya to. So ito, mawawalan ng play. Diba? Tapos saka natin ilalagay yung pinyon. Ganyan lang ho siya. Pero bago natin yan, ilagyan natin ng langis dito. Okay. Ganyan, paikutin mo na lang. Ganyan. Paikot mo yan. Ganyan. Grasa dito, langis dito. Okay. Then mga kaliway, kakabit na rin natin tong kick arm. Ayan. Ano pa siyang masyado mataas. Baba natin ng konti. Siguraduhin nyo yung paglalapat nyo dito mga kadiway. Ano ha? Huwag nyo siyang kukontrahin. Dapat hayaan nyo siyang pumasok. Ganyan ho talaga ang gusto niya. Tapos dapat mahigpit na mahigpit po yan. Kasi yan po ang ito po ang nagkukos, ay ang tornilyo na yan o yung bolt na yan ang nagkukos, kaya ho nalulus thread dito. Itong thread ng kick arm at saka yung thread ng kick shaft. Sige, igagalaw ko to, hawakan mong ganyan. Ayan, mga kadiway oh. Ganyan ho siya. Okay ho siya ngayon. Ang ganda ho ng balik niya, oh. Kita natin, ganyan. Yan, yan mo to. Yan, ganyan ho mga ka-DIY. So, ganyan. So, yan mga ka-DIY, nailapat na ho natin tong kick shaft. Yan, kick spring. Yan, pinion, tapos yung pin or yung mounting shaft. Ayan. So, ang ilalagay na lang ho natin dito, yung plate. Ayan, yung half moon dito ho yan. Ayan ho. So, kakabit na ho natin. Yung ano, maiksi dito. Dalawa. Apat ho kasi ng bolt yan. Gamit po kayo ng T-socket para mas mabilis yung pagkikpit. Okay, antay lang ho. Kakabit na ho natin. Ito po mga ka-DIY, babaklasin po natin yung isang crack case na pinag-testingan po natin kanina. Ilalagay na po natin yung ating ginawa. So ayan, naikpit na po lahat. Ayan. So ready na po para ikabit. Bago na hula laman loob nito. Wala na hong luma dyan. Pati kickstarter bago, pati itong Novo crank bago. Trip ko sana yung itim ang ilagay. Kaya lang hindi na ho kasi pwede yun kasi umaalpas na, makakabuse na. So
So antayin lang natin na matapos na tanggalin ni Analos. At saka natin ilalagay ito. Tanggalin na ho natin itong stock na crankshell, crankcase. Yung dito na lang. Ang clutch ko. Ayan. Yun. Marami ng gas-gas oh. Dito ho yan umuumpog. Dito na magkakaalaman, no? So, saan yung dowel ng mga to? Kailangan ho kasi may guide ho ito mga ka-DIY. Dapat pantay din. Yan. Para hindi po siya umaalog-alog. So yan ho kayo mga ka-DIY. Lagyan na po natin ang dowel or guide. Yan. Dapat sentro din ho yung paglalagay nyo dyan. Kailangan ho ito. Kung wala ho ng ganito, bilhan nyo po. Yan po kasi ang para maglapat ho talaga. So yan, kakabit na ho natin. Lagyan natin yung mga tornilyo. So yan mga ka-DIY, kinakabit na ho ng mga kasama natin dito. Si Jimmy Yaki at si Analos Ramos. Visit nyo rin yung YouTube channel ni Analos Ramos, yung Analos Vlog. So yan mga ka-DIY, nag-overtime na po tayo. Ginabi na po tayo. It's already 8 o'clock in the evening. So yan, natapos na rin natin ikabit yung Novo crank na bolt. Patry na ho natin. Dito na ho natin, ito na yung tinatawag na magkakaalaman na. So try natin kung effective yung ginawa natin. Yan, medyo hindi mo kasi nalagyan ng tornicles dito. Ayan. Ito lang, dito lang namin nilagyan. So ayan, effective naman po. Nagawa na po natin ng paraan. Ayun, namatay na. Kasi mahina yung idle. Malamig kasi ho dito sa amin. So ayan, okay na po yung ginawa natin na paglagay ng kickstarter, kick shaft, pinion gear, mounting shaft, tapos ano pa ba iba? Kick spring. And actually ho, napalitan ho natin lahat. Tingnan mo, ito yung mga pinalitan natin. Ayan. Nagpalit tayo ng kick spring, pinion, kick shaft, tapos yung mounting shaft. Tapos, nakalimutan natin ilagay. Lagay ho natin mamaya. Ayan. Pero okay naman ha. Pandar na ho natin. So, okay na ho. So, hanggang dito na lamang po yung natin. Medyo pagod na ho tayo kasi nag-overtime na tayo. Ayan, pinaghahandaan ho kasi natin yung ride natin sa Santa Fe. Santa Fe Nueva Vizcaya. So, ayan. Hoping na sana sa video natin na to, marami kayong natutunan kung paano mag-install, mag-repair, mag-troubleshoot ng panggilid dito sa may Novo crank. Pang Novo crank po kasi nilagay natin. Ayan. So, maraming salamat sa kasama ko, si Jimmy Yaki, Analos Ramos. To God will be the glory, burn time sa inyo.